Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Ryan Juneda, First Aspirant City Mayor of Sorsogon. This program is brought to you by Ryan Juneda, First District Board Member. This program is brought to you by First District Board Member Walter Chaclubiano. This program is brought to you by Honorable Katleya Morataso, Municipal Mayor Matnog, Sorsogon. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors Architect Bernard Castillo. This program is brought to you by Gubat Aspirant Municipal Councilors Honorable Norbin Ariola. This program is brought to you by Aspirant City Mayor of Sorsogon, Red Lasay. Para sa gobyerno kan mga tios, Poor is Power. National Chairman, Poor People Power Movement Incorporated. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Southern Pole Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Derm Pure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City, Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga po, Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon po ay araw na naman ng what we call this, Martes, Pecha 3. Yan, medyo nawala tayong sound kanina, kaya for the second time around, magandang umaga Pilipinas, kumahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa lahat ng inaabot ng ating programang Issue ora mismo. Dito lang po sa Bicol TV Sorsogon. Ang inyong likod, si Rosario Amistoso, makakasama ninyo sa isang oras na pagtalakay ng mga isyong napapanahon dito lang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Of course, live na live tayo sa ating Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at live din tayo sa YouTube. Yan, magandang umaga. At sa mga kaganapan ngayon, sabi nga, habang nabubuhay, tayo ay dapat na maging mabait, huwag masungit. Yan. Maging mapagbigay, huwag laging humihingi. At ito pa ang kasabihan, ang taong bulag, sigurado, malayo sa kasalanan. Talaga lang, ha? Okay, meron tayong sabi ni Unason hubang nun, Paul Carino, makipustahan ka 1 milyon na dili, makamayor si Botox, na maski nga ni panigarilyo mo, sige mo panghagad. Si sa inyo Paul Carino, ang ano ba yan ang kagawad? Na Carino, si ang bako man, ang Paul Carino pala. So, so, basta, iba man itong kagawad na attorney na iba palan. So, ayan.
Then, sabi pa, mayad pa si May, kay maski ang bagyo, surusimana, lain pa kaya ubuson ang 15 million na ibinayad ni Kama sa 2022 eleksyon na pag-atras niya. Aha. Di pa, ang mga, sabi nga ni, napapanahon na napapanahon ng mga kaganapan ito dito lang po sa ating istasyon, ang Sulamiting Television sa probinsya ng Sorsogon, Bicol TV Sorsogon. Ano yun pa? Basahon taligdi. Ayan, ining sabi ni magayon yung ni paring Bubot ha. Speeches to fellow senators on BP Sara impeachment. No public comments. Yan. Base ini sa Inquirer. Sabi digdi, senators will told by Senate President Chis Escudero not to make any public comments in relation to the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. He says the upper chamber stands ready to fulfill its mandate with integrity and impartiality should the case push through. And should the Senate be called upon to act as an impeachment court, any perception of bias or prejudgment would undermine not only the integrity of the impeachment trial but also the public's trust in the Senate as an institution, said Escudero. He said it also vital that senators view the political exercise with impartiality and objectivity, urging them to remain steadfast in upholding the principles of justice and fairness in adherence to the rule of law. Yan. Kung baga, walang makikialam. Ito pa. Porin ni po kay paring Bobot Estropigan Laguna. Address to Sampaloc, Sorsogon City, Capla Rosa. Pag-ayuda daw po, wara sinda. Lista. Pag-eleksyon, nasa lista. Tama. Pirmi daw sinda, lain inlilista kan tagalista mo sa Purok 9. Kaya, wara ayuda na nare-resibi. Sinutabi ang tagalista sa Purok 9, Sampaloc, Sorsogon City. NPPili ang gusto ilista. Totoo inikap. Sabi ni ni paring Bobot. Tapos, kasi ipinaabot ini. Morning po, Sir Bobot. Baka pwede po maipaabot po sa kapitan po sa sitwasyon namon po didi, kay bagandili po kami didi kaupod sa gabos na nakukuha para po sa tao, imposible man po na dili aram kan kapitan po. Grabe man po an pangyayaring ini. So yan po ang mga kaganapan halit sa mga sa tuwing makaibahan dyan sa luwas. Nagpailaw da kasubanggi sa sa Kasiguran, Sorsogon. Pagpailaw, ang mga media daw umuwi na madilim. Madilim ang kinahinatnan ng mga media na nag-attend sa pagpailaw. Sabi nga, anong nangyari? Despite na umattend sa pailaw, is ang nakuha ay ano nga yun? Yung
Sabi nila, nakuha kadiliman. Ba't ganun? Kasi naman, sabi nga ni Digong, wag mong susubukan, masisira ang buhay mo. Sinubukan, umatin ng pailaw, tapos umuwi na madilim. Kayo naman kasi. Si Ma'am Judith Fontelar Aviles, aspirant Mayor kang Munisipyo kang Barcelona. Good morning po Sir Rosauro at sa entero na nanonood ng Bicol TV Sorsogon sa YouTube at Facebook live sa isyu ora mismo. Yan. Sabi man ni Mr. Buddy na duka pa. Nga pa more. Ikaw Buddy kaya antitira ka perminidong kay di ka napapaudong. Dapat para di ka tirahon ni dong mapaudong ka. Yan ha. Nga pa more sa imo ha. Ayan. Pag ganyan kasi, sabi nga natin, dapat ano tayo? Sumunod tayo sa mga sinasabi ng DRR na pag ganyang maulan, huwag labas ng bahay. Lalo na kung gabi na. Huwag nang lalabas ng bahay. Dapat mag-stay na lang. Pumunta kayo doon, kasagsagan ng ulan. Tapos, para lang mag-attend sa pailaw. Tapos, ang nakuha nyo, dilim. Kaya, ang dating dyan, yan. Lumipad na lang kayo parehas ng ginagawa ni Darna. Yan, huwag kasi. Kaya nga sinasabi natin wag mong subukan. Yan, Jojo. Buddy, paminsan-minsan naman kasi sumasakay kayo ng ng four wheels. Wag yung motor ng motor para hindi masyado kayo maulanan. Pero ba't di ka nga pala pumunta kagabi Buddy sa sa Kasiguran, sa Pailaw? Sana isa ka rin sa umuwing madilim. Madilim ang iyong paligid. Yan. Okay mga kaibigan, para po sa special report ni Maki Gomez, ihatid po ito direct from Matnog, Sorsogon. So Maki, ipasok mo. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Arestado ang 13 mangingisda sa bayan ng Matnog na sinasabing nagmula sa bayan ng Bulan habang nagsasagawa mga ito ng ilegal na pangingisda sa seawater na nasasakupan ng Barangay Bonotbig, Matnog, Sorsogon. Ayon sa mga operatiba na pinagsamang pwersa ng Matnog MPS at Bantay Dagat ng LGU Matnog, inaresto ang mga ito dahil sa paglabag nito sa Municipal Fisheries Ordinance number 2004-04 o wala itong permiso ng pangingisda at wala ring permit ang ginamit nitong bangka o poso sa seawater na nasasakupan ng Matnog, lalo't gamit din ito ang pinagbabawal na mesh net na mahigit o kumulang sa 6x9 meters at super light o tinatawag ding magic light para makaakit ng isda, lalo na ang maliliit na isda. Base sa mga reports at mga sarapay na mga para-isda, para pagaraw, na wala sila nakukuha kay may presence daw sila ng mga commercial officials na nagagamit din ang tinatawag nila na solar lights na naghalo ng ilaw, ini nga 129 bulbs. So sobra ini sa allowed na capacity. This is considered a super light na pinagbabawal talaga sa ato. Republic Act 8550 as amended by Republic Act 10654 na ini na super light bawal doon ini kasi ang gamit nila is grabe na ilaw. Dapat dito ugang sira kasi commercial fisher sira dito ugang sira dapat at rigorous tonnage pataas beyond dito sila sa luwasan 15 kilometers sa Juan. Dire sila pwede din sa Sulucan Municipal Waters
So, violation na ito na pag-intrude na municipal waters. Then, sa ipan, gamit nila ng super light na masyado man apektuhan na survey natin ng mga parisda. Kay sira na lang ang lakad ako. Hindi mo doon lang ito. Within one hour lang nila, dagahan na lang. Kapa ng kanilang bangka. Dahil grabe kung mag-attract inisip mga isda. Kasama din sa nakumpiska ng mga otoridad ang mahigit o kumulang 980 kilos na dilis o bulinaw na may market value na nagkakahalaga ng 78,980 pesos at na-turnover na ito sa Matnog Municipal Agriculture para sa tamang disposisyon. Bali po sir, yung nakukumpiska po ng ating mga operatiba dito po sa sinasabi natin mga illegal fisherman ay 14 po na banyera at ito po ay may kilo na 980 kilos at nagkakahalaga po ito ng 78,980. Ito po yung mga nakumpiska isda, ito po yung mga bulinaw po. Kung tawagin po dito sa bayan ng Matnog. Samantala, mahaharap din ang mga nasabing violator sa kasong paglabag sa Republic Act 8550 na inamyendahan ng Republic Act 10654 o Act of Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing. May kakaharapin po na kaso itong mga violators at yung isasampa po natin kaso ay yung Municipal Fishery Ordinance ng Matnog 2024-004 or unauthorized fishing dito sa territorial seawater ng Matnog. At bukod doon, sasampahan po rin po natin sila ng National Law, Republic Act 8550 as amended po. So yun po yung isasampa natin mga kaso dito po sa violators. So po sa mga illegal na may ginagawang illegal na aktibidad so dito po sa territorial seawater na Matnog ay wag na po kayong magsagawa ng illegal na aktibidad kasi po yung bayan po ng Matnog ay mahigpit po na pinapatupad yung municipal ordinance at national law para mapangalagaan po at maprotektahan ang territorial seawater po ng bayan ng Matnog. Mula dito sa bayan ng Matnog, Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan mga kaibigan, salamat Maki sa iyong special report. At yan, madala na po kayong mga nag-illegal fishing. Lagi nating sinisisi kung sino-sinong ahensya, pero nandyan lang naman ang problema sa mga pasaway na mangingisda. Huwag maging pasaway. Nadadamay ang lahat sa kasalanan ng isa, kasalanan ng dalawa, kasalanan ng lahat. Kaya ito pang advice natin, huwag maging pasaway. Biruin mo magkano ang papiyansahin ninyo bawat isa sa inyo. Nawalan na kayo ng hanap buhay, nawalan na kayo ng panghanap buhay, which is ang ginagamit nyo sa panghanap buhay ay illegal. Illegal na mga fishnet ang ginagamit ninyo. Kaya tuloy nagkakaproblema tayo. Brain mo, ilan ang halaga nun? 70,000 plus. Ayan. So mga kaibigan, yan po ano. At ngayon mga kaibigan, tutukan naman po natin ang problema dyan sa Gubat, Sorsogon. Last week, nagkaroon ng papreskon ang mayor ng Gubat na si Mayor Ronel Nono Lim. Ang problema nga doon sa masyado raw makontrobersiya ang pagkakabili ng lupa ng isang councilor na sinasabi nila na ito raw ay gagamitin sa right of way. Maraming mga haka-haka, meron daw bang hindi raw ba nag-violate ang LGU
sa pagbibili ng lupa ng may-ari is elected official naman. Meron ba rin yung conflict of interest sa pagbili? At yung sinasabi nila na overpricing daw ang halaga ng lupa. Masyado raw mahal. Kaya ito po binagyang kalinawan ng alkalde ng Gubat na si Mayor Ronnie Lim ang isyong ito. Tayo po ay nagpapasalamat at pinaunlakan tayo ni Mayor Lim sa ginawa nating exclusive interview kahapon sa kanyang opisina mismo. So, para po masagot ang mga agam-agam, mga naglabasang issue diyan sa Gubat, Sorsogon, narito po exclusive na iahatid ng Bicol TV Sorsogon ang ginawa nating panayam kay Gubat Mayor Ronel Lim. Narito po. Good day everyone. Ito po ang inyong code si Rosario Amistoso para sa programang Issue Ora mismo. At ngayon po, binigyan tayo ng pagkakataon na makausap ang ginagalangan na mayor ng Gubat, Sorsogon, si Mayor Ronnie Lim. Ito nga po tungkol sa maintriga at sabi nga natin, mabigyan tayo ng kapaliwanagan tungkol sa naging issue dito. Ito po ay malalaman natin direktamente galing kay Mayor. At hindi ko na pagtatagalin, bago po ang lahat, Mayor, ang iyong pagbati sa ating mga tagapakinig, tagapanood dito sa Bicol TV Sorsogon. Good afternoon to all the viewers of Bicol TV Sorsogon. This is Mayor Ronel Lim of Municipality of Gubat, Sorsogon. Okay. Mayor, ito pong nangyari kasi dito sa Gubat. Una sa lahat, nagkaroon ka ng press con at that was last November 29 at naipaliwanag mo ang mga naging issue rito. Pero para po sa kaalaman ng ating mga mamamayan, lalo na po dito sa Gubat, kinuha ko po itong pagkakataon na makausap ka on an exclusive interview para po sa talagang klaradong statement mo para po sa nangyaring issue dito. Una po, ano po talaga itong pinaka-issue dito sa Gubat, Sorsogon? Nagkaroon ng issue kasi may mga iba na nag-post online. Opo. Tapos they're making the allegation na ang munisipyo daw ng Gubat ay mabilisang bumili ng lupa na wala namang dahilan o proyekto at napakamahal daw para bigyan ng pabor ang isang public official dito sa amin sa munisipyo. So ganun po ang kumalat na allegation na meron na yun nga na wala kaming proyekto na minadali lang namin dahil we want to do a favor sa isa naming kasamahan. Opo. And Mayor, ito kayang sinasabi ng lupa na binili ninyo, talagang para sa ang project po talaga ito intended? Yung nabili naming 2 piraso ng lupa ay para sa pambansang pabahay program ng national government. So wala pong, ang katotohanan po ay mayroon pong inaasikasong proyekto ang municipal government ng Gubat in cooperation with the Department of Human Settlements and Urban Development. Kaya kinailangan naming bumili ng right-of-way para sa site na na-identify for pabahay. Yes. Dahil yung site na na-identify for pabahay ay medyo interior. So, ang requirement ng Department of Human Settlements and Urban Development ay dapat nasa along the road or highway. Kaya't minabuti ng aming munisipyo just to secure the pabahay program na i-provide ng right-of-way papunta dun sa malaking lote. Dahil yung requirement ng ating Department of Human Settlements, naghahanap sila ng mga hindi bababa sa 3 hektarya ng lupa. So hindi lang siya basta-basta lupa, kailangan may sukat na requirement ang ating pambansang kagawaran. And aside from the lot na nabili ninyo sa sabihin na natin kay Kagawad Roxanne, meron pa ba tayong choice na dapat mabili natin aside from that lot?
Yung nag-determine kasi kung bakit namin binili yung dalawang loteng nabili namin, dahil directly nasa harapan siya noong na-identify na mga 3 hektarya ng lupa. So, actually, meron pa namang choice sana, hindi lang yung nabili namin. Although, inofera na namin yung iba at tumanggi yung iba. So, hindi naman kami pwedeng humanap pa ng pagkalayo-layo na right of way dahil yung tinatarget namin na lupa for the pabahay ay hindi man pwede ang right of way mo ay napakalayo. Tama. Dahil kung halimbawa sabihin natin, assuming for the sake of argument, na nakatipid ka, may willing to sell doon sa malayo, hindi naman pwede yung right of way mo ay magiging napakalayo ng gagawin mong kalsada papunta doon sa housing site. So, para matuloy lang yung aming proyekto, willing naman to sell yung katabing lupa ni Kagawad Roxanne. Although kahit willing siya ibenta, hindi naman sapat ang sukat nun. Kumbaga, dapat merong for the right of way. Partner. Kaya nilapitan din namin yung aming SB member at nag-agree naman siya. Na ibenta. Para lamang matuloy ang aming national housing project. Opo. Otherwise, may scrap yung aming proyekto for lack of right of way. Kaya, And sa pagkakabenta ba niyon, Mayor, na properties ni Kagawad Roxanne, paano po, napag-aralan ba nito ang price value ng lupa na yun bago nagkabentahan or sabi nga bago nagka-close deal? Opo. Alam naman natin na sa local government, hindi naman pwede ang basta huhulaan mo yung amount na gusto mong bayarin. So, dumaan po ito sa tamang proseso. Tulad ng naipakita natin sa press conference noong nakaraang araw, na appraisal committee po ito ng probinsya. So, ang halaga po na aming ibinayad ay hindi po sa amin nanggaling. Naging basihan po namin ang appraisal ng ating probinsya. At ang naibayad namin sa dalawang nagmamay-ari ng lupa ay mas mababa pa actually kesa appraisal. Dahil medyo limitado ang aming budget, medyo kinulang, kaya na-convince na rin namin na kung pwede medyo bawasan yung aming ibabayad sa kanila. Total, nasabi ko naman na napakahalaga ng proyekto, maraming makikinabang. Tulad ng nabanggit ko sa aming press con, 800 na pamilya ang nag-signify ng interest para dito sa housing project. Dahil napakaganda kasi ng aming location eh. So, right smack at the center, no, not the center of the town, pero halos nasa mismong bayan lang. Hindi katulad ng ibang mga housing project na nakikita nyo na kailangan mo pang mag-commute or magsasakyan papunta sa town center. Itong na-identify namin na lote ay pwede mong lakarin papuntang palengke. That's why napakarami ring interesado dito sa location. So, ang exact sukat ng pagtatayo ng pambansang babae is 3 hectare? Tama po? Yun ang target ng DSUD. Kasi kung masyadong maliit ang iyong gagawing lote, baka lugi naman yung developer. Tama. Kasi siyempre, you have to prepare the land development. Tapos, ang gusto ng ating pambansang kagawaran, ang DSUD, ay sumunod sa tamang patakaran na ang pabahay ay dapat mayroong 40% open or green space. Tama. Para hindi lang siya matitirhan, maayos at maaliwalas din ang pamumuhay ng mga tao na nandun
na maninirahan sa pabahay. So, yun ang isang requirement na 40% open space. And open space, gusto mo sabihin, Mayor, yung dalawang lote ng pinagsama doon kay Kagawad at yung sa isa pang may properties, yun ang akma na sukat ng pabahay? No. Daanan lang yun. Patungo sa location. Oo. Daanan lang siya patungo sa location. Yung location talaga ay nasa likod niya. Yung na-identify namin na location. Tapos, tinatanungan nila, bakit daw hindi na lang daw iba? Sa totoo lang po, lubha pong mahirap maghanap ng location for pabahay. Lalo sa sentro na yan. Yes. Pwede kaming humanap ng lote sa liblib na lugar, pero ayaw naman ng DSUD ng masyadong malayo. At kahit pa pumayag ang DSUD, wala namang benepisyaryo ang gustong tumira. Tama. Di ba? Mapapabilis ang pagbili mo ng lupa. Wala namang gustong tumira kung napakalayo. Kaya, at isa pang issue pag magbibili ng lupa, of course, gusto mong iwasan na you want to negotiate with as few land owners as possible. So, ang preference mo, of course, when you're trying to develop a housing project, yung may mga malaki-laki na. Kasi, mahirap i-negotiate mo like 100 landowners with 100 square meters each. It will take so much time. Kami nga ngayon, may na-identify na kami na medyo relatively large tracts of land, nahirapan pa kami. Diba? Ngayon nga, medyo nagkaroon pa ng problema because of the controversy. Diba? So, medyo yun ang isang problema. Pero kami naman sa with the municipal government, alam naman namin na this is not an easy project. Pero talagang aming minarapat na pagtrabahuan to dahil alam namin na ito yung number 1 na pangailangan ng aming mga kababayan. At kung magawa namin ito, malaking tulong ito sa 1,000 pamilya. At pati sa development ng aming munisipyo sa hinaharap. Opo. Nasa ilang total po ang lot area ng location para sa pambansang pabahay? Well, wala pa kaming total lot area dahil nininegotiate pa. Kasi isa rin yung problema ng na-identify na developer ng DSUD dahil dito sa aming bayan medyo mahal daw ang bintahan ng lupa per square meter. Ang location mismo ng pabahay? Yes, oo. So, nagne-negotiate pa sila. Although, nung uli kong narinig, parang willing naman yung nane-negotiate. Kasi yung mangyayari po kasi dito sa DSUD, may tinatawag silang turnkey modality. So, sa turnkey modality, that's their preferred mode. Sa turnkey modality, yung mag-a-acquire ng lupa for the housing project is the developer. The developer will acquire the land for the housing project. Yun yung tinatawag turnkey model. Ito yung i-recommenda ng DSUD kasi ito daw ang magiging pinakamabilis na paraan. Pero kahit ito nga yung pinakamabilis, inabot na nga kami ng 2.5 years negotiating the purchase. Opo. Kaya mayroon nagsabi na iba na bakit hindi na lang daw i-expropriate. So the problem with the expropriation is, this is according to DSUD, you might want to verify with the DSUD. Opo. Mahirap daw pag ang LGU ang magmamay-ari ng lupa. Mas mabagal daw ang dahil. Dami daw kunong bureaucratic requirements. At saka kung LGU yata ang may-ari ng lupa, LGU din ang magde-develop, which will require a significant capital outlay. Tama. Na baka wala rin
hindi rin kayanin ng LGU. Opo. Ano po ito, Mayor? Ang mga beneficiaries nito, all around municipalities of Gubat? Yes. Sa pambansang pabahay kasi ng ating national government, ang mag-a-avail nito ay yung mga may at least 2 years member sa Pag-ibig. So, according to the people we talk with sa Pag-ibig and the DSUD, mga siguro papatak na mga 4,000 per month, more or less yata ang babayaran mo na per month. How long? Ilang Mga years? 20 years siguro, 20 to 25. Although that will vary, depende sa pagkabili ng lupa, of course, yung shape ng lupa. So yun nga din isa pang problema namin din kasi medyo relatively costly daw yung housing development namin according to one developer we talk with dahil irregular daw yung shape ng aming lupa. Kaya it will entail some extra cost daw to build yung housing units dahil hindi kami regular rectangle na one block of land. So yun, ang isa namin yung consider. Tapos medyo central location, so siyempre medyo premium ang location namin. Pero para sa akin kasi, non-negotiable yun kasi gusto natin makapagbigay ng bahay sa aming mga kababayan na nasa mismong bayan, hindi yung may bahay ka nga, eh, napakalayo naman. Tama. Diba? So para mapakinabangan talaga ng aming mga pamilya, ng kababayan namin. Okay. So, ang tanong ko lang, Mayor, kasi mag-iisip naman ng tao, bakit yung right of way naayos, hindi pa pala finally, wala pa palang final talk para dun sa sa location. Kung hihintayin kasi namin yung actually simultaneous simultaneous kung hihintayin kasi namin nagbebentahan na kasi doon. Kung hihintayin namin na magbentahan pa ng mga lupa doon, baka by that time na dumating kami na makabili, baka sumubrang mahal na ng bentahan ng lupa doon. Effectively, na-hostage na yung aming housing project. Tama. Diba? So, kailangan din namin kasi na mag-first move na because we know fully well naman na the private developer is talking with the people there. At talaga naman, we were assured naman by the landowners na they are willing to sell. Yeah. The problem na lang is yung magkano. Kasi syempre, yun ang problema sa gobyerno. Pag nalaman ang gobyerno ang bibili, ang tataas nila magpresyo. Na hindi nila alam, kasi hindi siguro nila alam na hindi naman ang mayor ang pwedeng magpresyo yan eh. Tama. Kailangan dadaan sa appraisal. So it's not between the mayor and the landowner to negotiate. Although we could negotiate, pero we have to be guided with the appraisal coming from the Provincial Appraisal Committee. So yun. So pero we're hoping naman kasi na malalarga to kasi sa bayan namin dito sa Gubat, wala namang na-identify na safe na lugar for housing except that area. Mayor? Exact location po nito? Anong barangay po ito? Sa barangay Santa Ana. So, kaya we are very decided talaga kasi alam ko na wala ng lote na available dito sa Gubat for the housing. According to the comprehensive land use plan, yun na lang available kasi non-irrigated. Yan. Kung dumako kami sa bandang Bulacau, halimbawa, hindi kami pwede mag-expand doon kasi irrigated yun. Safe nga siya, walang geohazard, pero irrigated. So magkakaproblema kami with the DAR. Kung lumipat naman kami sa pabandang Kugon, may mga geohazard. Yan. So hindi namin pwedeng ilagay sa liquefaction area yung housing project. Di ba? So medyo constrained, hindi ganun ka-flexible ang choices mo actually. Yes. So
May mga constraint. Of course, you are constrained by the willingness to sell by the landowners, the geohazard safety of the locations. Opo. And one thing, Mayor, na isa pang issue na lumabas dito sa social media, itong bentahan na nangyari, is it allowed ba na ang isang public official or elected officials can negotiate to the government? Yun ang sinasabi nila na mayroon daw issue ng conflict of interest. Yes. Di ba? Opo. Sa akin namang pagtingin, kasi yung conflict of interest, iniiwasan yun kasi kung ang public interest ay kasalungat ng private interest ng isang opisyal. Yeah. Di ba? Kasi inaasahan natin na pag nagsalungat ang public interest at ang pribadong interest ng isang opisyal, reasonable to assume na ang ipapaboran ni opisyal ay ang kanyang personal over the public interest. Dito nga sa project nito, I would argue na nagbigay daan niya yung public official to make way for the greater public interest. Exactly. Di ba? Kasi kung iisipin, although you can argue this either way, although ang pagtingin ko dito, ang amin yung public official ay nag-sacrifice and give way para sa project na ikabubuti ng nakararami. Di ba? So yung public interest na namayani over his private interest. Ang sinasabi naman ng iba na maswerte daw yung aming opisyal dahil nabayaran ng malaking halaga. Although, ang sinasabi ko naman dito ay yung malaking halaga na natanggap ng aming opisyal ay just compensation lamang sa tunay na halaga ng kanyang iniwang property. Dumaan naman siya sa tamang appraisal at mahal talaga yung lupa na yun dahil along the highway. Along a national highway. Di ba? So, kung ano man yung natanggap, kung nalalakihan man tayo ng natanggap, yun po ay just compensation lamang. Hindi naman po naisama doon ang pagpapalayas sa aming opisyal. Diba? Madaling magsabi na maswerte yung taong iyon na nabayaran ng munisipyo. Pero kung ikaw ang kung ilagay ka namin sa ganung sitwasyon, napapalayasin ka ng LGU, kahit mayroon kang just compensation, may mga iba na hindi papayag. Lalong-lalo na alam mo na mayroon ka ng impormasyon na magkakaroon doon ng 1,000 pamilya sa likod mo. Palagay mo ba kung ikaw ay para talaga sa personal na interest mo, iiwan mo ba yung lote mo? Di ba? Yes, kasi iiwan mo? mas hindi ko yan i-giveaway kasi alam ko sa darating na oras, mas pakikinabangan ko yan. Yes. Siguro ko yun. Kaya, well, they say na it's a conflict of interest, pero it's arguable na nagsakripisyo po dito ang ating opisyal para lang matuloy ang aming pabahay project. Otherwise, kung hindi ito, walang dadaanan. At saka, dumaan naman sa appraisal. Although may nagsabi din naman na sana na lang, i-donate na lang ng aming opisyal. Although, hindi naman mayaman yung aming public official na kaya niyang iwanan ang bahay niya at i-donate na lamang sa LGU. So, yun nga. Kung halimbawa, maganda sana kung may magmagandang loob na mag-donate. Pero ngayong panahon, medyo mahirap man na iasa mo ang housing project mo na alam mo naman maraming makikinabang sa kagandahang loob ng isang tao. And not only that, to be clear, hindi lang si Kagawad Roxanne, at the same time, yung katabi niya, ganun din ang compensation na natanggap. Yes. Although, si Kagawad Roxanne, may building pa. Yung isa, walang building. Si Kagawad Roxanne, may lupa at may building. Yung katabi niya, lupa lamang na kailangan pang i-fill up. Kasi meron siyang debt yung
sinasaka dati. Okay. Mayor, matanong ko lang po, kasi this is developed by private developer, di ba, yung gagawing project. So, bakit po kailangan ang LGU ang magbayad doon sa right of way? Wala ba ditong counterpart ang developer, itong private? Ang requirements kasi ng DSUD ay mag-identify daw ang LGU ng lupa, and then they prefer na along the road. So wala na kaming ma-identify na along the road na lupa, dahil ang classification na ng mga along the highway, commercial na yon. Tama. So yung classification commercial, alam naman natin, pag na-classify na ng CLUP na commercial, medyo mahal na yung bentahan. Tapos, dahil alam din namin na sa totoo lang talaga, dito sa Gubat, mahal na talaga yung bentahan, yun na lang yung parang maging counterpart namin, yung right of way, na hindi na namin ikakarga sa developer para din medyo makabawas-bawas na rin sa developer. Yes. Kasi yun nga yung pala, nakaapat na kami na developer na bumaba dito, tumitingin, and then umaatras. Dahil medyo may kamahalan daw. May nakausap din kami na developer na taga Bicol. Ang sabi niya, sa isang pambansang pabahay program daw na ginagawa niya ngayon, ang kanyang bili lamang sa lupa ay 300 per square meter or to 500 square meter. Dito sa amin sa Gubat, yung mga nakausap niya dun sa na-identify namin, ang asking price ng may-ari ay 4,000 per square meter. Wala pa tong right of way, ha. Yung walang right of way na lupa na non-irrigated, ang asking price ay 4,000 square meter. Opo. So medyo malaki talaga. Although, from what I've heard from one developer, na-negotiate naman nila ito na mas mababa. Pero still, mataas not pa rin. 300 per square meter. Oo. Kaya medyo kaya may nagsabi sa akin, why don't you choose na lang another location? Kaso lang, if you choose another location, yun naman problema mo. Sino ang mga taong gustong tumira? Yan. Diba? So, to be exact, Mayor, magkano yung per square meter na nabili ninyo, nabili ng LGU pala sa properties ni Kagawad Roxanne? Yung appraisal ng probinsya ay 6,500 per square meter. Pero ang nag-appraise niyan is the province, not the LGU. So 6,500 per square meter. Tapos, pero ang nakatuluyan yata namin na pagbili, 6,000. Kasi yun lang yung aming na-appropriate na budget. So napakiusapan na namin sila na pwede bawasan kahit wag na itodo sa appraisal. So yun. Pero kung tatanungin mo naman yung mga nakakaalam dito sa amin, kung tatanungin mo yung mga nakakaalam-alam sa mga presyuhan, ang presyong ganun, bagamat parang malaki, sa mga nakakaalam ay yun daw talaga ang tamang presyo. Market rate, kumbaga. This time, Mayor, since nandiyan na nagkabentahan na, ito ba, Mayor, ang nagsisignify na wala nang hadlang sa tuloy-tuloy na project na ito? Well, ang housing project kasi ay napakasalimuot na proyekto. Kaya maraming mga local government, of course, alam naman natin, ang public officials natin are operating with a 3-year timeline. Tama. Di ba? So, konti ang mga LGU na nagbubuhos ng oras sa isang housing project na hindi mo naman alam kung nandun ka pa after 3 years. Pero kami, alam ko talaga na ito talaga yung aming problema sa Gubat. Kahit po dito sa munisipyo namin, marami kaming mga kawani na hindi na nakatira sa Gubat, nasa Sorsogon City na, doon na sila bumibili ng lupa at bahay. Dahil may affordable din na bahay, wala na dito sa Gubat. Kung may affordable man, malayo na. At mahal. At mahal din, relatively. Kaya ito talaga yung aming priority. Kung hindi man namin matuloy ngayong 3 years namin, sa awa ng Diyos siguro, nandito pa rin naman kami after the 3 years for a second term,
And kahit pa siguro wala kaming second term, dahil maganda naman yung proyekto, we're very confident na ipagpapatuloy naman ito ng kahit sino mang administrasyon na pumalit sa amin. So yan mga kaibigan, ano ang mga very clear na kapaliwanagan ni Mayor Lim tungkol nga sa mga isyong nangyayari dito sa Gubat. And hopefully Mayor, sa panawagan mo no, na itong interview na ito maging clear na po sa mga, yun nga, sa mga, sabi natin, sa mga hindi natutunawan sa isyong ito. Yun nga, sana yung aming pagbili ng lupa ay dumaan po sa tamang proseso, dumaan po sa appraisal, at ang aming pagbili ng lupa ay bahagi po ng isang malaking proyekto para magbigay ng pabahay sa munisipyo ng Gubat. Wala pong conflict of interest sa aking palagay. Ang personal na interest nga ng ating public official ay nagbigay daan pa para sa mas malaking public interest para matuloy lamang itong aming pabahay project na mahigit 1,000 pamilya ang magbibenepisyo kung magtagumpay. Yeah. Hopefully, hindi lang kung magtagumpay, talagang magtatagumpay ito, Mayor, ano? Kasi nga, sabi mo kanya, halos nasa 800 families na ang nag-signify na kukuha dito or mag-a-avail nito. And sana po itong interview natin kay Mayor, maging daan ng kapaliwanagan o sabi kasagutan doon sa mga nagtatanong na mostly pasintabi lang doon sa mga nagpo-post sa social media na hindi man lang binigyan ng pagkakataon si Mayor na puntahan dito para kuha ng paliwanag. But this time, very clear po ang mga salaysay ni Mayor tungkol sa isyong ito. Okay? Para po sa programang Isyu Ora mismo, si Rosario Amistoso, kasamang buong technical staff ng Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po. Ayan mga kaibigan, ayan po ang exclusive niya itong interview kay Mayor Ronel Nono Lim, kan Gubat, Sorsogon. Hopefully mga tugang ang intervista na ito nakapagtaunin kapaliwanagan, klarifikasyon, manungod sa issue na pigapaabot po kay dyan sa LGU Gubat. An barakalan kandaga, and also nakapagtao po yun ng klarifikasyon. So, ngunyan mga tugang mamaaral na po kita kan sa itong programang Isyu Ora mismo. Inabot na po kita kan oras. Sa ngunyan ini, mabalik po kita sa aga. Abangan man po sa agaan sa tuyang entrevista kay dating board member Asa Glipo sa sayang withdraw kan siyang kandidatura sa pagka-mayor kan Irusin Sorsogon. Sa giraray sa ngaran kan building staff kan Bicol TV Sorsogon, ang senyong likod, si Rosario Amistoso. Maraynalda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ni Sorsogon. Isyu Ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pangklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Isyu Ora mismo sa Bicol TV.